Okay, bago natin pag-usapan si Emma Bacosa at saka si General Casimero at iba pang boxing, alam mo, gusto ko lang i-share sa inyo na tuwang-tuwa ako kasi every time na nagbabayad ako ng bill, dito lang sa cellphone lang. Pindot-pindot lang, pero nung nakita ko doon sa usual na ginagamit kong app, na naku, malaki rin pala ang kaltas sa mga fee, sa mga convenience fee. Naku, napakamot ako ng ulo. Buti na lang kamo, naglabas si Manny Pacquiao, si idol natin Manny Pacquiao ng MoneyPay at doon nakita ko na mas mababa at nakausap ko lately si Mark Bondalian, ang CEO, at ang ganda ng app, ang simple. Ako nag-download na ako and I'm gonna be using it to pay my bills moving forward. So, I just wanna share that to you guys kasi alam ko, syempre, gusto nating magtipid. So, please, scan lang nyo po itong QR code and also you can check the description for more information. Alright, so pag-usapan na natin ang tanong ng mga kababayan natin, ano, si Eman Bacosa, ano daw next? At si Eman Bacosa mismo nagsabi sa akin na parang gusto niya ng title fight. Kaagad, no? Pag-usapan. Speaking of title fight, puti pa si Eman. Yung promoter ni Casimero, hindi ko alam kung anong plano nito at ayaw pa mag-announce ng laban niya. Pag-usapan po natin yan. Podcast Sports, the number one independent sports voice of the Philippines. Okay, magandang araw po sa inyo lahat. Usapang boxing tayo at Emma Bacosa, Casimero. Pero gusto ko munang sabihin sa inyo, no. Si Ken Uber, kakalabas lang ito na balita. And pinost na rin namin dito, si Kenneth Luber has been ordered by the IBF. Ito, papakita ko lang sa inyo para mas maliwanag po. And syempre si Kenneth Luber po yung isa sa boksingero na ating pong inaabangan. IBF ordered Luber Akitsugi Eliminator. Wow! So this is big para po dito kay Kenneth Luber. Speaking of big, si Jimwell Pacquiao ay mapapalaban na po sa undercard po ng laban po ni Taduran versus Perez. Sa April 3, nakansela po yung kanya pong laban. Ngunit siya po ngayon ay magbabalik kasi dapat yun sa undercard ni Para. Pero sa New York dapat pero hindi natuloy. So sa Pishanga Resorts and Casino na po mangyayari ang laban ni Jimwell Pacquiao. Dapat yan sabay sila ni Eman eh. So FYI lamang po at speaking of FYI, bago natin pag-usapan si Casimero, si Floyd Mayweather bantay sarado ng commission kasi nga babalik sa pro eh. Tagal na yan hindi nagbo-boxing eh. But so far, mukhang matutuloy naman yung laban. Okay? So, excited na ako dyan. Speaking of matutuloy, pag-usapan muna natin to si Eman Bako sa Pacquiao. Okay, Eman Bako sa Pacquiao. Pwede na ba ito makakuha ng... Teka, ito pala. Pakita ko lang sa inyo. So, I'm very proud to share this to you guys. Isang hamak po na vlogger na kagaya ko. I am now contributing sa Philstar, one of the biggest newspaper or news media organizations sa Pilipinas. And I wrote my first piece about Eman Bacosa. Pressure is the privilege. Eman Bacosa on being worthy of the Pacquiao name. So if you have a chance, kindly check out Philstar and read about it. And send me a message. Let me know what you think doon sa aking sinulat na article. Pwede na ba ako maging writer? Okay. Speaking of maging writer, I just wanted to go ahead and let you know si Eman Bacosa. Syempre nakasama natin ng medyo matagal dun sa Bohol. And ang ganda ng pinakita niya. Na-excite yung mga crowd. I'm not saying that it is already a world caliber kind of fight, which is not. Just being honest, he still needs to work on a lot of things. But he definitely excited the crowd. Grabe yun. And hindi lang yun. Parang hindi lang crowd ang na-excite sa kanya. Marami mga promoters based dito sa Pilipinas. May mga ilang nagpasabi pa sa akin na parang gusto daw nila ipalaban si Eman. At hindi lang yun. No? Parang may ilan pa sa kanila na nangako na posibleng title shot. Hindi ko nababanggitin kung sino, pero legit yan. At si Eman Bako sa mismo nagsabi na gusto niya ng title shot. So, i-explain ko sa inyo kung pwede ba o hindi. Now, just so you know, si Eman Bacosa po ay sa 135 pounds. Ang 135 pounds, consider na parang heavyweight na sa atin or light heavyweight. Kasi wala masyadong boxer dyan. In fact, dyan po sa 135 pounds, hindi pa nga mapuno-puno yung ranking. Hindi mapuno, maraming vacant po dyan
sa ranking ng 135 pounds. So, but ang mga nandiyan po, according po sa last po na ranking po ng Games and Amusement Board, nandoon po sina Albert Pagara, Genesis Lebranza, Roldan Aldea, Dave Peñalosa, Alto Yogon. Sila po yung mga nasa top 5. No? Ibig sabihin, kung lalaban si Eman Bacosa ng championship, sa Philippine, sa lightweight, isa po dito makakalaban niya. Kasi po vacant po ngayon. Or, baka naman, I think qualify pa siya sa youth. 22 pa lang siya, no? Si Ronnie Rick Ballesteros. Yun ang posible niya makalaban. Pero wala pa po siya sa rating. Although 8-rounder na siya, baka mailagay na po siya sa rating by April. Ibig sabihin nun, by April or May, kung kailan man siya lalaban, baka po sakali na siya po ay mapagbigyan na mapalaban sa title. Kung hindi man title or eliminator. But to be honest with you, that a title fight may not be the ideal para sa akin. If it was me, because while nakitaan natin ng tapang, ng galing, at saka ng lakas, itong si Eman Bacosa, there's still a few things that he needs to tweak, especially in defense niya, especially in footings niya, na medyo na out of balance. And if mapalaban sa championship, di na basta-basta yan. So, I would say maybe fight for a higher level opponent and just continue to train. Siyempre, focus muna sa boxing. I do not know what he's doing right now. Showbiz muna. Pero pagkatapos niyan, pag may laban, he needs a full 2 to 3 months training para, maayos at matweak. And I think he can. I mean, may Pacquiao na dugo yan. Kayang-kaya niya yan. So, yun ang sa tingin ko. Level of fight or an eliminator, siguro pwedeng ganon, ano? And after that is pwede nang local championship. But if they really want a championship, I think there's a way. Now, there's a way. Meron pong isang title din dito sa Pilipinas na pwede nila makuha, yung Philippine Boxing Federation. I believe that might also be vacant. So, yun ang aking masasabi diyan. So, may paraan. Buti pa to si Eman. Ito ang nagtataka ako. Itong si Casimero. Kasi ito po, no, papakita ko sa inyo itong post mismo ng kanya pong promoter na si Koki Kameda. Let's go ahead and translate this to English. Sabi dito, reports about Neri Casimero are out. It's tough for the forbidden bad boy showdown to come together so easily. But since Psycho Lush has contract with both fighters, it might not be impossible. So, medyo tinetemper na ba nila yung expectation ng mga tao? All I can say is that i-announce mo na, Koki. Okay. I think this is the fight that makes sense and nothing else. Nag-reply na nga ako. This is the only fight that makes sense. No more activity fight for Casimero, please. Yan ang sinabi ko kay Koki Kameda sa Twitter. And everyone is expecting that is a fight. I am not sure why they are not announcing it yet, especially if the fight is gonna be April 17, 18, or 19 because meron silang multiple days sa Kyrgyzstan. And nakikita natin si Casimero sa kanyang social media account na parang hindi pa masyado nagseseryoso ng train. So, I am curious kung napilit ba nila si Luis Neri sa laban. Kasi obvious naman na gusto ni Casimero itong laban na ito. Ang tanong na lang dito ay kung gusto ba ni Neri na makalaban si Casimero. Now, the point is, Neri is ranked, Casimero is not, baka ayaw. Yun ang tanong ng sambayanan. Kaya nahihirapang kumbinsin. I think the promoter wants this fight, but there might be some hurdle that's happening behind the scenes. At pag hindi matuloy itong laban na ito, kawa naman si Casimero. Wala na siyang ginawa kundi mag-activity fight. So, we call on ito pong promoter ni Casimero to give him a great quality opponent, a great fight that he deserves. Sayang naman ang angas kung puro activity fight. So, and if si Luis Neri yan, like what I said, i-comment nyo po sa comment section. Ng Visa Pau, hindi naka 100 yung last video ko, although maraming nanood. 100 comment ng Visa Pau, pupunta ako ng Kyrgyzstan. Ulitin ko, punta ako ng Kyrgyzstan to support Casimero. Yan pag si Luis Neri. Pero pag activity fight, dito na lang tayo sumuport. Let me know what you think, guys. And thus, Eman Bacosa Pacquiao
deserve or is he ready for a title shot? Ito si Casimero pwede kasi alam naman natin malakas yan. Kaso yun nga lang. Anyway, let me know guys in the comment section.